upang magpuri sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, nawal Lord God, hindi po ang kailangan ng Panginoon, kalakasan ng Panginoon, gloria mo, Panginoon, ang makita, Lord God, parang laman ng aming presensya, Lord God, sa araw na ito, Lord God, bigyan mo, Lord God, at victory, Lord God, ng power sa Lord God, Lord God, at nawa, Panginoon, ikaw ang sina, ikaw, Lord God, ang presensya, Panginoon, musicians, our singers, our dancers, our town leaders, Panginoon, at sa lahat po ng aming mga members, Lord God, maraming salamat po, Lord God. Maraming kalakasan ng aming Amen. So, sumigaw po tayo ng hallelujah in 1, 2, 3. Hallelujah! We praise you, Lord God, in this place. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. We thank you, God. We glorify you in this place. Hallelujah. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh.
Sino po ang naniniwala na ang Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng pagpapala. So right now, patuloy po tayong magtiwala at magpuri lamang sa ating Panginoon. So sabi po sa Joshua 23 verse 14, so isa lang po siyang verse. So ito po ay huling salita o huling words ni Joshua. Yan, ito po isang farewell or parang ito na po yung huli niyang pagsasabi po sa mga Israelita. Sabi niya po dito, "Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that no one of all the good promises the Lord your God gave you has failed." Ibig sabihin, hindi ka pa binigo ng ating Panginoon, kapatid. Sa lahat ng mga suliranin, sa lahat ng pagsubok, mga problema, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. So we glorify you in this place, God. Isang tabi mo, kapatid, ang mga problema. Isang tabi mo lahat ng mga pagsubok dahil tayo mapupuri sa ating Panginoon. All right now, God, receive our worship. Receive our praises to you, Lord God. We thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. We thank you, God, for your love. Thank you, God, that you are the God of the promises, Lord God. You're the God of covenant, Panginoon. You will fulfill your promises to us. Hallelujah, Lord God. We thank you, God. Is not what you have
From here I see the reasons for the doors you closed.
Panginoon, nawa ikaw na Panginoon ang siyang manguna, manahan, Lord God, sa aming kalagitnaan, Lord God. We thank you, God, for your love, for your promises are fulfilled, Lord God. Nawa, Panginoon, ikaw na Panginoon ang siyang manguna, Lord God. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mensahero, Lord God. Give him your double portion of your anointing, Lord God. At ang bawat isa, Panginoon, ay mabago, Lord God, na ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. For you belong all the glory and all.
Praise the Lord. It's wonderful to see you all once again. Tunay nga po na napakabuti ang ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah. Good morning po. Salamat sa Lord. Kasama natin si Ate Diane this morning. Salamat sa Panginoon because God is still working. Amen. Amen. Nararamdaman po ba natin ang presensya ng Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po. At this time, patuloy po natin na panghawakan ang presensya ng Lord. And I'm happy to call on our speaker for this morning. Salamat sa Lord sa kanyang buhay muli. At patuloy siyang gagamitin ng ating Diyos sa ating bahay-sambahan. Pastor Erwin. Sige po, malakas na palakpak sa Lord. Amen, amen. Magandang umaga po. Masaya po ba kayo? Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay muling sama-sama sa pagsamba. Ngayon tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sa pagkakataon na muli po namin marinig ang iyong salita, Ama. Magbigay nawa ito ng kalakasan sa amin, magbigay ng pag-asa, ng kalakasan. Ano ang naisin mo, Diyos, na mapangyari sa aming mga buhay? Siya nawa, Panginoon, pamamagitan ng mensahe na may ipapahayag sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga isip, maunawaan po namin ang iyong salita. Ganon din po, bigyan mo kami ng mapagpakumbabang puso na tatanggap at susunod sa naisin mo sa aming mga buhay. Salamat, dakilang Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ngayong umaga po mga kapatid ko ay pag-uusapan po natin, ang title po ng aking message ngayong umaga ay How to Enter the Miracle Zone. Amen po ba? Simple lang naman po ibig sabihin yan. Yung miracle zone na sinasabi ko po dito ay inimbento ko lang, pero ibig sabihin po ay kung saan nangyayari yung mga himala ng Diyos. Amen po ba? So ibig sabihin po, paano tayo makapasok doon sa lugar kung saan gumagawa ang Diyos ng himala? Gusto nyo ba yun? Amen? Gusto nyo bang maranasan yung himala ng Diyos? Naniniwala pa po ba tayo doon? Ayan, so mga ilang bagay lang po na lilinawin ko. Ayan. Marami kasi ako naririnig minsan, may kakaibang nangyari sa buhay po nila. Alam mo, Pastor, 50 years old na ako. First time ko na makaranas ng birthday, himala. Hindi po yun himala. Kahit 75 years old pa po kayo unang nag-birthday, hindi po yun himala. Kabutihan po ng Diyos na may nakaalala
nabigyan kayo ng birthday. Yan. Kakaiba, pero hindi po yun himala. Amen? Minsan din, yung anak niyong tamad, biglang sasabihin pagdating nyo ng hapon, Mama, nakaluto na po ako. Aba, himala. Hindi po yun himala. Amen po ba? Malinaw po ba? Mga kakaibang pangyayari pero hindi po yun mga himala. So, ang himala po mga kapatid ko ay posible pa rin. Amen? Naniniwala po ba tayo lahat dito na posible pa himala? Kasi marami pong mga relihiyon ang hindi na naniniwala sa himala ngayon. Sabi nila, oo, nung panahon ni Jesus, gumagawa siya ng mga himala. Pero ngayon, wala nang himala. Pero hindi po yung totoo mga kapatid ko. Miracles are still possible. Bakit po? Dahil ang Diyos na kilala po natin na siyang may likha ng langit at lupa ay hindi po sakop ng langit at ng lupa. Higit pong malaki ang Diyos po natin. Ibig pong sabihin, wala pong makakapigil sa kanyang gustong gawin sa langit man o sa lupa. Amen po ba mga kapatid? Higit na dakila ang ating Diyos. Higit na makapangyarihan. At kung gusto niyang baliktarin ang araw at gabi, pwede po niyang gawin yon. Hindi natin maiintindihan pero kaya po niyang gawin. So ano nga ba ang mga himala? Para maintindihan naman po natin, ang sabi ng definition na nakuha po natin, sabi niya, miracles are the temporary suspension or reversal of the laws of nature. Ibig sabihin po pala mga kapatid ko, kung gumagawa ang Diyos ng mga himala, kailangan niyang isuspend yung natural laws. Halimbawa, yung law of gravity. Di ba? Mga ganun. Kailangan papatigilin ng Diyos para magawa niya yung isang himala. Halimbawa, pinagaling niya yung tao na naghihingaluna. Ano ba ang dapat sa taong naghihingaluna? Di ba dapat mamamatay na? Pero kung isususpend ni Lord yun, o babalik ta rin niya, bibigyan niya yung buhay, yung taong naghihingalo, mabubuhay, gagaling, aayos ang kanyang buhay. Temporary suspension o reversal of nature. Nandiyan pa po ba kayo? Nasabihin nyo, ang dami ko naman sinasabi. Para lamang po mas maintindihan po natin yung miracle na sinasabi ko po sa atin. Pero dito po sa susunod na tanong, baka interesado kayo. Amen po? Yeah. How can I get one? Paano ko mararanasan ang himala ng Diyos? Anong pwede kong gawin? Ano ba ang dapat? Dapat ba akong mag-Church of God? Pwede rin po. O kaya may bilang ba ng panalangin or haba ng praise and worship? Kinalulungkot ko po na sabihin, ang himala ng Diyos ay wala pong formula. Wala pong formula na sinusunod ang Diyos. Amen po ba? Pero ang alam ko, may postura na pinaparangalan
ng Diyos, kaya siya gumagawa ng himala. Gusto niyo po malaman kung anong postura na gustong makita ng Panginoon sa atin para po siya makagawa ng mga himala sa buhay po natin? Amen po ba? Ayan, so sasabihin ko po ang formula ay posture. The posture of humility. Maalala pa ninyo nung last Sunday, pinag-usapan po natin yung humility na kailangan po nating magpapababa sa Diyos, kundi sayang lang lahat ng ginagawa po natin. Dahil kung walang pagpapakumbaba, wala pong mangyayari sa mga pinagpaguran po natin. So the posture of humility, submission, dependence, and obedience to God. Yan po ang magdadala sa atin, kapatid ko, doon sa tinatawag ko po na miracle soul. Opo. Kaya importante po na matutunan po nating magpakumbaba sa Diyos. Kasi kung hindi po tayo magpapakumbaba sa Diyos, wala po siyang magagawa na himala sa ating buhay. Kung hindi po tayo marunong magpasakop sa Diyos, kung hindi po tayo marunong dumepende sa Diyos, kung hindi tayo marunong sumunod sa Diyos, wala din po. Sabi nga po ni Santiago, importante yung pakikinig, pero kung hanggang pakikinig lang, walang kwenta yan. Sabi niya, dapat gawin mo kung ano yung narinig mo. Ayan. So ito pong posture of humility, submission, dependence, and obedience to God will put us in a very good position to receive our miracles. Miracles are at God's discretion to further His purposes. Bakit po mahalaga na tayo po ay magpakumbaba sa Diyos? Dahil sabi po niya, kasi ang mga himala, discretion ng Panginoon, siya lang ang nakakaalam, walang makakapilit po sa Kanya. Pero kung nandun po yung pagpapakumbaba, yung pagsuko sa Kanya, yung pagdepende sa Kanya, yung pagsunod sa Kanya, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos sa ating buhay. Pero, pakinggan po ninyo ito mga kapatid ko, hindi lamang para pagbigyan yung mga kapritsyo po natin. Hindi lamang po para mapagbigyan yung gusto po natin. Ang Diyos ay laging may mas malaking layunin kung gagawin man niya ang mga himala sa buhay po natin. Meron siyang masigit na layunin. And so, kung meron po akong gustong maiwan talaga ay yung mahimok tayo yung umaga na magpakumbaba at sumunod sa Diyos. Yun lamang po mga kapatid ko. Dahil dito magsisimula ang pagbabago sa ating buhay sa pagsunod sa Panginoon. Hindi po sa dami ng alam po natin, hindi po kahit tama pa yung turo na napakinggan po natin, kung wala tayong ginagawa, wala pong saysay sa buhay po natin. Pero kung tayo po ay susunod sa Diyos, doon po natin maranasan yung mga himala ng Panginoon. At ito lagi ko pong sinasabi. Kasi gusto ko pong matanim sa isip po natin na hindi po sayang ang pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? You have no idea. Wala po kayong, hindi po ninyo maiisip mga kapatid ko. Kahit anong pilit yung gawin.
You have no idea. Wala kayong kaalam-alam kung ano ang kapalit ng bawat pagsunod po natin sa Panginoon. Sa bawat pagsunod na ginagawa po natin sa Diyos, nakasalalay ang pamilya mo. Nakasalalay ang buhay mo. Nakasalalay ang lahat ng importante sa iyo. Hindi mo makikita sa kasalukuyan. Pero sa bawat pagsunod mo sa Panginoon, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid. What comes in the balance of your obedience to God? Ano kaya ang nakasalalay sa desisyon mo na sumunod sa Panginoon? Importante po ito sa akin dahil ito po ang alam ko. Following Jesus makes your life better. Amen po ba? Sino pong naniniwala dito? Wala pa po akong nakita na sumunod sa Panginoon Jesus na nasira ang kanyang buhay. Ang nakita ko po lahat ng totoo na sumunod sa Panginoon, umayos ang buhay. Nagkaroon ng direksyon ang buhay. Nagkaroon ng pag-asa ang buhay. Di ba? May mga kanta pa nga yung mga taong nakabilanggo. Kaya nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng bagong buhay. Why? Because following Jesus makes our life better. And it makes us better at life. Kung patuloy po tayong sumusunod sa Diyos, hindi lang po niya naayos ang buhay po natin, tinutulungan din po tayo ng Panginoon para mas magaling sa buhay. Amen po ba? Eh siyempre may direksyon tayo, may lakas tayo. Pag hindi natin kaya, may biyaya ang Panginoon sa atin. Di ba? Paano di gaganda at aayos? Paano di tayo magiging mas marunong sa buhay? Di ba? Pag may problema tayo, ano sabi ni Pablo? Prayer lang. Di ba? Eh kung sumusunod po tayo, kung may problema, prayer lang. Pero yung mga walang Panginoon, nakakunot ang noo. Ano kayang gagawin ko? Nang problema. Kaya pilitin po natin mga kapatid ko na sumunod sa Panginoong Jesus. Amen po ba? At kung gusto ba natin yung masigit na himala ng Diyos sa ating mga buhay, sumuko po tayo sa Panginoon. Magpakutbaba tayo sa Diyos. Magdepende po tayo sa Kanya at sumunod po tayo sa Kanya. Alam po ninyo mga kapatid, sa bawat araw po ay nahaharap po tayo sa pagpipili sa mga iba't ibang options na pwede po nating pagpilian. Option 1, option 2, option 3, option A, option B, option C. Pero sa totoo lang po mga kapatid ko, hindi lang po ganun kadali ang buhay. Hindi lang po. Because there is a moral, ethical, spiritual na side po ang bawat sitwasyon na hinaharap po natin. So sa bawat desisyon, bawat pagpipili, bawat plano na gagawin po natin, we are choosing a posture. Namimili po tayo kung ano ang postura na gagawin po natin sa Panginoon. Is it a posture of submission or the posture of independence? Sa bawat
plano po natin, desisyon o sa bawat pagpipili po natin, whenever we make choice, anong pipiliin mo, kapatid ko? Magpakumbaba sa Diyos o gawin ang gusto mo sa buhay? Alam naman po natin siguro kung ano mabuti para sa atin. Pero katulad ng sabi ko po noong linggo, marami na tayong desisyon na ginawa, plano na ginawa na hindi man lang isinangguni sa Panginoon at pumalpak. Tama po ba? At nung pumalpak yung mga desisyon at plano na yon, umuwi rin tayo sa Panginoon at nagmamakaawa. Diyos ko, tulungan mo po ako. Eh kung ginawa mo pa nung una, edi sana hindi ka na nabigo. Sana hindi ka na nasaktan. Sana hindi ka na umiyak. The posture of submission. So, pasimula pa naman po yun. Parang nandiyan pa po ba yun? May kausap pa rin po ako. Nagsisimula pa lang po eh. Yeah. So, dito po sa mensaheng ito mga kapatid ko ay nais ko po na ibahagi sa atin yung lumang kwento sa Biblia kung saan kapupulutan po natin ang aral po na ito. Sino po nakakaalam kay Naaman? Hindi, yung totoo po. Hindi niyo kilala si Naaman. Yung mga nag-Sunday school, ano tinuro sa inyo? Ha? Dapat kilala niyo si Naaman. So, si Naaman, makikita po natin ang kanyang kwento sa 2 Kings chapter 1, chapter 5, verses down, 1 to 17, I think. Now, sabi dito, yeah. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Opo, ito pong si Naaman, siya po yung may ketong. Ayan. So he was a great man. Commander po siya ng army ng Aram. No? So wala na po yata ngayon yung bansang Aram. Ang nandun po ngayon, kung familiar po kayo sa mapa po ng Middle East, siya po yung pinalitan ng bansang Syria na malapit lang po sa Israel. Okay po ba? At minsan, ang pagkakataon, kasi meron pong alitak ito eh. Syria at Israel, minsan po katulad ng ginawa ng mga Hamas noong October 2023, pumunta po sila sa Israel at nagidnap ng mga tao roon para gawing alipin. Ayan. So, sa panginidnap po nila na yun, may isang batang babae na nakuha po sila na naging alipin nitong si Naaman. Naging servant nilang mag-asawa. So, itong leprosy po na sakit mga kapatid ko ay hindi po madaling sakit ito. Amen po ba? Buti yata ngayon dahil meron na sila natuklasan na gamot. Pero dati, wala po. At ang sakit po ito ay nakakahawa. So pag sinabi po nakakahawa, lahat naman po tayo dito dumanas ng COVID-19. Tama po ba? Kahit mag-usap lang, bawal. Dahil nakakahawa yung virus, no?
So ganun din po itong leprosy o ketong na sakit. Hindi ka pwedeng hawakan, hindi ka pwedeng halikan, hindi ka pwedeng yakapin. Ang masaklap, sino nakakita na po ng taong may ketong? Kahit sa TV lang. Diba? Kung napapansin po natin, yung mga taong may ketong, marami pong nawawala sa kanila na parte ng kanilang katawan. Napuputol yung mga daliri, ganyan, yung mga iba nawawalan ng tenga, ilong, kung ano-ano po yung nawawala. Alam po ninyo kung bakit? Ang ketong po pala ay nawawalan ka kasi ng pakiramdam. Wala pong pakiramdam yung taong may ketong. Wala po siyang mararamdaman. So kung nagtataka kayo kung bakit nawawala yung daliri, yung ilong, yung tenga, o kung ano-ano pang bahagi ng katawan, kinakain po ng dagayan paggabi. Hindi po nila nararamdaman. Hindi po nila alam na ubos na yung daliri nila, nabusog na yung daga, hindi pa rin po nararamdaman. Mahirap po na sakit. Kaya siguro lahat ng pwedeng gawin ay gagawin ni Naaman, gumaling po lamang. So isang araw po ay narinig ng kanilang katulong na kinidnap sa Israel na may ketong ang kanyang amo. Kaya sabi po niya sa amo niya na babae, she said to her mistress, if only my master, binabanggit po niya si Naaman, would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy. So nabuhayan po yung asawa po niya. Nagkaroon po siya ng sana makatulong. So sinabi po niya yon kay Naaman. At si Naaman po ay nagkaroon din po ng pag-asa. Sa wakas, baka pwedeng makatulong ito sa akin. Baka pwedeng gumaling ang aking ketong. So sinabi na doon sa kanyang mahal na hari, dahil katulad na nabasa po natin, mahal po ng hari ang taong ito. Dahil na ipapanalo niya yung mga laban nila, yung gera nila sa ibang bansa, na ipapanalo po niya, kaya mataas ang pagrespeto ng hari sa kanya. Kaya nung sinabi niya, Master, baka pwede makatulong ito sa akin, sige, pumunta ka, sabi niya. Maghanda ka ng silver, maghanda ka ng gold, maghanda ka ng mga damit. Siyempre, mahalaga po mga damit ng araw. Amen po ba? Hindi katulad po ngayon, marami nang galing ng China. Kaya biglang nagmura mga damit. Susulat ako, sabi ng hari, susulat ako sa hari ng Israel para tanggapin ka doon. Kasi ibang lahi nga naman po kalaban pa nga po nila So sumulat nga po ang hari at ipinadala po na ito kay Naaman. At ito po yung bahagi, yung sulat na ibinigay po ng hari kay Naaman, na ipinadala kay Naaman. The letter that he took to the king of Israel read, with this letter, sabi po ng hari ng Aram, with this letter, I am sending my servant Naaman to you so that you may cure him of his leprosy. Sumulat po yung hari po ng Aram sa hari po ng Israel at yun po ang sinulat. At nung mabasa po ng hari ng Israel, dahil sa po mismo ay hindi naniniwala sa Diyos, pinunit po niya yung damit niya bilang pagluluksa. Na mabigat po yung dating ng sulat. Ba't niya ipapadala sa akin si Naaman? Diyos ba ako para kaya kong pagalingin ang kanyang ketong? Alam ko ang gusto niya, sabi po ng hari ng Israel.
gumagawa lang ng dahilan para girahin na naman ako. Takot na takot po siya sa kanyang buhay dahil sa sulat po na ito. At nakarating po ito sa propetang si Elias. No? Nakarating po ito sa kanya. At sinabi po, dahil magkaaway din po ito, itong hari na ito ng Israel, gustong patayin si Elias. Sabi niya, nagpadala ng mensahero doon kay hari, at sabi niya, ipadala mo sa akin ang taong ito para malaman niya na merong Diyos na gumagamot sa Israel. Sabi po ni Propeta Elias. No? So Naaman went with his horses and chariots and he stopped at the door of Elisha. Pumunta nga po si Naaman kay Elias tulad ng sabi ni Elias. Pero pagdating po sa pinto ng bahay ni Elias, hindi po siya lumabas. Apo si Elias hindi po lumabas. Inutusan yung katulong po niya at ito ang sabi. Elisha sent a messenger to say to him, para kay Naaman, go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. Pero hindi siya lumabas, kaya nagalit po itong si Naaman. Bakit? Importante po siyang tao eh. Ano sabi natin nung Sunday? Naalala niyo ba? Lahat kayo dito ay importante. Pero kung nagpa-importante, hindi na importante. Itong si Naaman, importante siyang tao, kaya gusto niya magpa-importante. Ito naman si Elisha, na loko-loko, hindi lumabas para kausapin siya. Inutusan yung katulong niya at sinabi, pumunta ka maligo sa Jordan River ng 7 beses at gagaling ka. Kaya po, nagpupuyos galit si Naaman. Bakit? Importante siya. At gusto niya, tratuhin siya bilang importante. Kaya paulit-ulit ko po na sinasabi mga kapatid ko, na sa Diyos, dapat matuto kang magpakumbaba. Sa Diyos, hindi ka pwedeng magpa-importante. Importante ka na eh. Ibinigay na nga yung bugtong na para sa iyo eh. Hindi ka pa ba importante noon? Ngayon, gusto ng Diyos, magpakumbaba naman po tayo. But Naaman, sabi niya, went away angry and said, I thought, yun po yung ina-expect niya. Sabi niya, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over my sore spot, over the spot, and cure me of my leprosy. Meron siyang expectation. Dapat lumabas siya, harapin niya ako. Di ba? Gusto niya i-lay yung mga ketong niya. And there you are, sabi niya. And there I am. Kasi dito po nagkakaparehas ang kwento po natin kay Naaman. Aminin man po natin o hindi mga kapatid ko, ito yung mga struggle po natin. Meron tayong gustong gawin ng Diyos para sa buhay po natin, pero iba naman yung gustong gawin ng Diyos.
sinong masusunod? Diba? Kaya po, si Naaman nagagalit. Kasi hindi yung gusto niya ang nasunod, iba yung pinapagawa. Sabi niya, kung maligo lang, mas malinis pa mga ilog sa amin. Bakit ako maliligo sa Jordan? Ang dumi-dumi. Kaya, sa mga ganitong sitwasyon, mga kapatid, dito po nasusukat yung resolve po natin. Magpapakumbaba tayo sa Diyos at makikinig sa gusto niyang ipagawa sa atin o patuloy na magiging matigas ang ulo natin. At kung hindi po sumunod si Naaman, hindi po niya maranasan ng himala sa kanyang buhay. Amen po ba? At marahil yan din ang kwento ng buhay ng marami sa atin. Sa bawat hindi po natin pagsunod sa Diyos, ano kayang himala? Yung mga pinalampas ng Diyos sa atin. Hindi po natin alam. Pero katulad ng sabi ko kanina, you do not know what hangs in the balance. Hindi mo alam ang kapalit ng bawat pagsabi mo ng oo sa Panginoon. Sa bawat pagsunod mo sa Diyos kahit sa maliit na bagay. May ginagawa ang Diyos, mga kapatid ko. Kaya ko po binabahagi ang kwentong ito para makita natin ang ating sarili. Because this is our struggle too. Susunod ba ako sa Diyos o gawin ko ang gusto ko? Mas madali po kasing gawin yung gusto po natin kaysa gawin yung gusto ng Panginoon. Minsan yung mga gusto ng Diyos, hindi natin maintindihan. Tama po ba? Saan ka nakakita ng Diyos na ipapahandog ang anak ni Abraham sa kanya? Siraulo ka na lang kung susunod ka. Tama po ba? Pero si Abraham nakinig sa Diyos at sumunod. Ano ang kapalit nun? Tayo, mga kapatid ko, nagkaroon ng pag-asa ng kaligtasan sa pananampalataya. Dahil ginamit ng Diyos yung pananampalataya ni Abraham bilang instrumento para magkaroon din po tayo ng kaligtasan. You don't know what hangs in the balance of your obedience to God. Ano po yung bumabagabag po sa atin? Yung naglalaban sa isip at sa puso po natin. Meron ba? Meron bang pinapagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo pa ginagawa? Kaya ka dinala ng Diyos dito ngayon, kapatid. Para sabihin ko, sumunod ka. Sumunod ka dahil pagpapala ang kapalit ng pagsunod na yan. Amen po ba? Sa verse 13, hindi pa po tapos yung kwento po ni Naaman. Sabi po nung kanyang servant, kasi may servant po siya, mataas po siyang tao eh. Meron siyang alipin. Naaman's servant went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you wash and be cleansed?" Galit po si Naaman eh. Gusto niya umuwi na lang. Pero sabi po nung servant niya, "Master, di ba kung may papagawa sa iyo na mahirap na bagay, gagawin mo?" Eh kasi magaling makipagdigma eh. Walang laban na atrasan niyan.
bakit di ka na lang sumunod sa pinapagawa niya? Maligo ka at gagaling ka. At dito po nabago si Naaman, mga kapatid ko. Maliit na aksyon. Katulad ng sabi ko, bawat pagsunod may kapalit na maganda. Sino ka para pakinggan ko, alipin lang kita. Pero yung karunungan niya, ginamit niya sa tama. Ginamit niya yung tamang pag-iisip. Oo nga naman, siguro, sabi niya. Bakit di ako susunod? Sa verse 14, sabi niya, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him. And his flesh was restored and became clean like that of a young man. Amen po ba? Nangyari ang himala sa buhay ni Naaman dahil pakumbaba po siya. At kahit sinabi niya na ayaw niya na maglublob sa Jordan dahil madumi, ginawa po niya. At sumunod po siya ng lubusan sa Diyos. Marami po kasi mga Kristiyano, susunod sa Diyos, 1/4 lang. 1/2. Hindi lubusan yung pagsunod. Kaya napupurnada yung mga himala sa buhay po natin, mga kapatid ko. Si Naaman, sinabi 7 beses. Hindi po siya nakatwiran, sinabi, subukan ko isa. Pag walang nangyari, hindi ko na itutuloy. Minsan kasi ganyan po tayo. Meron tayong hinihingi sa Diyos pero hindi natin nakikitang dumarating. Kaya sumuko na tayo. Tumigil na tayo. Maalala ko po yung member ng isang pamangkin ko dati. Nandun ako, nagkukwentuhan. Sabi niya doon sa pastor niya, Pastor, buti pa po nung nagnanakaw ako, nakakain kami 3 beses sa isang araw. Ngayon po, nagpapastor ako, wala na po kaming pagkain. Kaya tumigil na lang daw na mag-Kristiyano. Nakakalungkot, di po ba? Pero kung tayo po ay susunod sa Diyos, mga kapatid ko, susunod po tayo ng lubusan. Kung sinabing 7, tapusin po natin yung 7. Amen po ba? Ano ang naging bunga? Naging kutis baby. Hindi na po siya ketongin. Pwede na siyang yakapin ng kanyang asawa, pwede na siyang halikan, pwede na siyang makipagkamay sa mga kaibigan. Marami na siyang pwedeng gawin dahil sa himala ng Diyos. Bakit? Dahil nagpakumbaba siya. Kaya nga po ito yung sabi ko kanina, walang formula ang himala ng Diyos, pero may postura na gusto niyang makita sa atin. Pagpapakumbaba, pagpapasakop, pagdepende at pagsunod sa kanyang naisin. Ito ang magdadala sa iyo, kapatid ko, sa himala ng Diyos. Verse 15. Ito po yung gusto ko, mga kapatid ko. Kasi sabi ko kanina, hindi gagawa ang Diyos ng himala para lamang po sa mga kapritsyo po. Laging may mas malaking gustong gawin ang Diyos. Ano po? Ano pong nangyari? Sa verse 15, sabi po niya, then Naaman and all his attendants went back to the man of God. Bumalik po sila kay Elisha, na kanina lang ay galit na galit siya. Bumalik siya sa kanya at sabi, he stood before him and said, now I know that there is no God in all the world except in Israel. So please accept a gift from your servant. Pero hindi po tinanggap ni Elisha. In the first place,
Bakit hindi siya lumabas noon para kausapin si Naaman? Dahil gusto niyang makita. Kasi kung yung gusto ni Naaman ng kasunod, na ililihens lang siya, baka sabihin ni Naaman siya yung makapangyarihan. Hindi ang Diyos. Tama po ba? So dahil hindi nakialam si Naaman, anong sabi niya? That the God is in Israel is the true God. Nakilala niya yung tunay na Diyos na buhay, kapatid. At higit pa doon, because this is the point of the story. He was not only healed. Hindi lamang po gumaling si Naaman. Sa Sunday school, alam ko hanggang doon lang yung kunikwento nila. Gumaling. Pero higit po sa paggaling po ni Naaman, nabago siya. He was changed as a man. Anong nangyari sa verse 17? Sabi po niya, if you will not, kung ayaw mong tumanggap na itong mga regalo, sabi niya, said Naaman, please let me, your servant. Diba kanina, pa-importante siya, bumaba na siya kay Elisha. Alipin mo ako, yung chief staff ng army ng Syria, ngayon ay naging alipin na lang ni Elisha. Bakit po? Dahil nabago ang kanyang buhay. Natuto siyang magpakumbaba sa Diyos at sa taong ginamit ng Diyos para sa kanya. Ano sabi niya? If you will not, said Naaman, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry. Sabi po niya, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord. Siguro hindi po natin maintindihan. Bakit nang hihingi ng lupa? Siguro nasa realty na business, no? Nang hihingi ng kaprasong lupa na kayang kargahin ng kanyang mule. Kaya alam ko hindi po itinuturo sa Sunday School dahil historical ito eh. Siguro hindi nila maisip. Bakit manghihingi ng lupa? Kung ayaw mong tumanggap na regalo, sabi niya, nakikiusap ako, bigyan mo ako ng lupa. Bakit po nanghingi ng lupa? Dahil po ang paniniwala po niya, yung Diyos-Diyosan ng Syria, pag-aari yung lupa sa Syria. Tama naman, di ba? Siyang hari doon, siya ang masusunod doon sa lupa na yon. Nagpunta siya sa Israel, yung Diyos ng Israel may ginawang himala sa kanyang buhay. Kaya gusto po niyang magdala ng lupa. Kasi anong sabi niya? For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God. Gusto niyang magdala ng lupa doon, mga kapatid ko, dahil ang paniniwala niya ay doon sasama ang Diyos ng Israel sa lupa niya. At sabi niya, hindi na ako maghahandog sa Diyos ng Syria. Dito na ako sa tunay na Diyos. Dito na ako sa Diyos na nagpagaling sa akin. Dito na sa Diyos na gumawa ng himala
sa buhay ko. Mula ngayon, sa Kanya na ako maglilingkod. At yun din po mga kapatid ko. Ang panalangin namin, Dear Pastor, na may magandang gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Dahil gusto nating makita ng mga taong nasa paligid po natin na ang Diyos na sinasamba natin ay hindi pangkaraniwang Diyos. Na ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na gumagawa ng himala. At gusto natin makita nila yun sa mga buhay po natin. Amen po ba? Gusto natin na magtiwala din sana sila sa Diyos na sinasamba po natin. Mula ngayon, hindi na ako sasamba sa kung kani-kaninong Diyos. Magsasamba ako sa Diyos ng Church of God. IL, sasabihin po nila, dahil nakita ko ang himala sa buhay ng mga tao na nagsisimba doon. Amen po ba? Gusto ba natin yun? Wala na pong pinakamagandang mangyari sa lugar po natin, kundi ang bagay na ito, mga kapatid ko. Matuto tayong magpakumbaba sa Diyos, sumunod sa Diyos, at gagawa ng himala ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil sabi ko kanina, bawat pagsunod ay may magandang ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. At kung makikita ng mga tao sa ating paligid na walang pag-asa, na nahihirapan sa buhay, na magulo ang buhay, sino bang aayaw sa Diyos na sinasamba natin? Amen po ba? Nasa atin ang susi. Paano natin maranasan ang himala ng Diyos? Magkumbaba po tayo, mag-submit po tayo, magdepende po tayo sa Diyos. Hindi po yung gusto po natin ang sinusunod po natin, kundi ano ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. At doon po mangyayari yung mga himala na marahil matagal nyo nang hinihingi, na marahil matagal nyo nang hinihintay, na marahil gusto nyo makita sa buhay nyo, gusto nyo makita sa pamilya nyo, gusto nyo makita sa angkat nyo, mga kapatid ko. Nasa inyo po ang susi. Nasa inyo po ang susi. Tarpin ko po kayo, mga kapatid ko. Ano bang istorya ang gusto nyo maiwan? Gusto nyo ba na maiwan sa inyo ay yung istorya ng katigasan ng ulo, na hindi pagsunod sa Diyos, hanggang sa nagkasira-sira ang buhay? O gusto mo nating iwan yung buhay na natuto tayong magpakumbaba sa Diyos, magpasakop, magdepende at sumunod sa Kanya, at umayos ang buhay po natin? Ano pong kwento ang gusto po nating maiwan? Tapusin ko na po ang message ko na po. Sabi po natin kanina that miracles is the temporary or a reversal of natural laws. Totoo lang po yun sa ngayon. Pero sa totoo lang, mga kapatid ko, sa totoo lang, gustong iparanas ng Diyos yung buhay na meron tayo sa piling niya. Amen po ba?
Kung gagawa man ng Diyos ng mga himala sa buhay po natin, patikim lang po yun. Patikim lamang po yun. Pinaparanas lang po ng Diyos ang mga bagay na ito dahil gusto niyang iparanas sa atin yung tunay na buhay kasama siya. Amen po ba? Opo. Kung magiging tapat po tayo sa Panginoon, kung magpapatuloy po tayo at makakasama tayo sa kaharian ng Diyos, doon wala na pong sakit. Hindi na po natin kailangan ng himala ng Panginoon. Doon wala na pong pangangailangan na hindi matutugunan. Dahil sufisyente ang Panginoon. Higit pa sa lahat ng mga pangangailangan po natin. Sa buhay natin, kapiling siya, wala na po tayong suliranin, problema, mga katanungan na hindi natin masolusyonan at hindi natin masagot minsan. Kaya hinahamon ko po ang bawat isa sa atin. Matuto po tayong magpakumbaba sa Panginoon. Baka sakaling maranasan natin ang kanyang himala at baka mas marami pa tayong kaluluwa na madala sa kanyang kaharian. Pero kung hindi man mangyari yun, huwag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya dahil magandang buhay ang naghihintay para sa bawat isa sa amin. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pastor Rafi. Thank you so much, Pastor Errol, for that wonderful message. Very simple in presentation, the Word of God. It is very simple in sharing the Word of God. But if we're going to think about it, napakalaki po na mensahe sa ating lahat. All of us want to have the miracle of God. All of us want to receive the miracles of God in our life na hindi pa po natin nararanasan. Alam ko na lahat tayo ay nananalangin for that miracle. Alam ko na tayong lahat ay gusto na milagro ng Diyos sa buhay natin. But there are things to consider in our lives as a Christian. And this is the question sometimes, or many times. Question na kung saan hindi po natin ito nagagawa sa buhay natin, and we can able to receive the miracles and the blessings of God. Why? Because we don't have the posture of humility. We don't have the posture of submission. We don't have that dependence on God. And we don't have sometimes that obedience to God. These are the requirements God asking us today. Ang apat na bagay na ito ay siya po yung mga napakahirap gawin. It is really hard to have that humility. Lalo na kung mataas yung ego natin, kagaya ni Naaman, bakit ako susunod? Bakit ako pupunta? At bakit ako maliligo sa Jordan River na napakarumi? Kung hindi po siya nagpakumbaba, kung hindi po siya nag-submit, kung hindi po siya dumipende doon sa salita na narinig niya, at hindi po siya sumunod doon sa kanyang lingkod, doon kay Gehazi, hindi po mangyayari sa kanyang buhay. But I want to encourage every one of us this morning. Sana matuto tayo
na magpakumbaba, mag-submit, magdepende sa Diyos at sumunod sa Panginoon. And all the blessing we are asking to God, it may happen, it will happen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Parang nakikita ko po kanina yung buhay ni Naaman. Kilala sa lipunan. Kilala ang kanyang pagkatao. And he was just asked to dip himself sa Jordan River. Dahil nga sa sakit niya. Dahil sa kanyang sakit. Spiritually, kakabsat. Mga kapatid ko, spiritually, we have this sickness of leprosy. Hindi na natin, sabi ni Pastor kanina, yung hindi nakakaramdam, yung may sakit na leprosy, hindi niya nararamdaman na nawawala na pala yung ibang part ng kanyang katawan, nawawala na yung kanyang mga ilong, yung kanyang laman, nawawala na dahil naaagnas, kinakagat ng daga, hindi niya na nararamdaman. Sometimes, we didn't feel even the word of God. Hindi natin nararamdaman ang salita ng Diyos minsan. Na kahit ilang beses sabihin at may turo sa atin ang pagpapakumbaba, parang wala lang. But God is telling to all of us this morning to submit ourselves to the living God. Na marunong tayong sumunod dahil kung marunong lang tayong sumunod kagaya ni Naaman, He will make us clean. Pero ang tao kasi, dahil ito yung pinagtataguan ng tao, tao lang pastor, nagkakamalit, nagkukulang. Opo, tao lang tayong lahat. Pero huwag sana tayo doon dumuon. Huwag sana tayo doon tumigil na tao lamang tayo na nagkukulang, nagkakamalit, nagkakasala. Allow God to move. Allow the Spirit of the living God to touch your life. Allow Him to enter in our life dahil may gustong gawin ng Diyos. Gustong gawin ng Diyos ng himala sa buhay natin. Shall we all rise up this time? And shall we worship the Lord with the worship team? And if God is dealing with you, if God is dealing with us, to have that submission, to have that humility, to have that dependence, and obedience to God, just raise your hands to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, handa po akong sumunod. Handa po akong sumunod. Gusto ko ang milagro. If you want the miracle of God, open your heart to the Lord. Because He knows the desire of your heart. He knows the desires of your heart. Hallelujah. Oh God, oh God. Hallelujah. Raise your hands to the Lord. Hallelujah.